yung mga adults natin, di naman may babalik yan eh. Bakit kailangan ko pang maging bata, di ba? So, sino po dito ang gumagamit naman po ng skincare? Ay, tumaas ni Gab. Parang ayaw magsitaas ng iba. So, sa atin po, sa buhay po natin, gumagamit tayo ng mga personal na para pampabata. Na yung mga adults, no? Parang late ko na nalaman yung pampabata na yan, Kuya Alfred. Eh. So, sa atin po, di ba, gumagamit tayo ng mga different kinds of products para mas lalo nating magamit sa mga buhay natin na hindi tayo basta lang mukhang matanda na. Okay, so, ganyan din po yung mga pag-exercise, di ba? Kung kailan naging 30 years old na tayo, doon na natin naintindihan na ganun pala kalaga, no, pag-exercise din po sa mga buhay din po natin. Alam niyo po ba, pag tinanong niyo yung mga businessman sa buong mundo, ang lagi nilang priority bukod sa business nila at yung pangalawa nila is yung health na meron sila. So, pangatlo na lang yung pera na meron sila. Number one talaga is yung kalusugan nila. And maraming mga tao ngayon, natatakot silang tumanda. Natatakot silang tumandang mag-isa, natatakot silang tumanda na hindi kasama yung mga anak nila, natatakot sila na someday wala nang magkikare sa kanila. Pero alam niyo po ba, ang kalooban sa atin ng Panginoong Diyos, hindi lang basta tumanda, kundi merong plano ang Panginoong Diyos sa mga buhay po natin. Kaya diba sabi diyan sa mga Kristiyano daw po today, na hindi lang tayo basta patanda ng patanda at upo lang sa upuan po na yan, kundi gagamitin tayo ng Panginoong Diyos para sa ikakalawak ng salita niya. And kaya naman po, ang topic po natin today, makiki-next nga po ako, how to stay young and useful all your life. Sino po dito ang gusto lang maging bata siya? Be honest po. Ay gusto niyo talaga tumanda kayo? Di ba? Kung ako tatanungin, gusto ko maging bata lang talaga. Pero alam naman po natin na hindi natin hawak yung ganon. Maaaring bukas, kunin ako ni Lord, or ikaw, mamaya. Di ba? Di natin alam po, di ba? Hindi natin control yung pagbata. Kaya di ba, pag napanood tayo mga teleserye, kung ano-anong in-inject nila para bumata sila, kung ano-anong mga prutas ang nakain nila para bumata sila. Pero ang kalooban po sa atin ng Panginoong Diyos ay maging useful sa buong entire ng buhay po natin. Di ba, kunwari sa mga adults po na yan, ay, hindi na para sa amin yan kasi gayot na kami. Kuya Alfred, hindi na pwede sa amin yan kasi tignan mo naman, no? Tapos i-explain mo na. Pero pag mabasa niyo po yung Bible, mostly nang ginagamit ng Diyos, especially si Moses, ilang taon na po siya? 80 years old. May 80 years old na po ba dito sa mga adults po natin? Wala pa, di ba? Kaya sabihin mo sa mga adults po natin, batang-bata pa ako, pwede pa akong gamitin ng Panginoong Diyos. Amen? So, may verse po tayo dyan, ang pag-aaralan po natin sa Psalms 92 verse 12 to 15. Ang sinasabi po dyan, uunlad ang buhay ng mga matuwid, gaya ng mga palma o yung palm tree, at tatatag na parang puno ng sidro, na tumutubo sa Lebanon. Para silang mga punong itinanim sa templo ng Panginoon na ating Diyos, lumalago at namumunga kahit matanda na. Berding-berde, sabi yung pagkatagalog, ang mga dahon at nanatiling matatag, ipinapakita lamang nito ng Panginoon ang aking bato na kanlungan ay matuwid, sa kanya'y walang anumang kalikuan na matatagpuan. So, sa atin po sa Christian, inhalin tulad tayo ng Diyos sa isang palm tree. Alam niyo ba kung anong katangian ng isang palm tree? Yung palm tree daw, tumutubo ito ng 120 feet. Hindi ako magaling sa mate. Tapos, 30 feet in circumference. Sa mga engineer natin, ano po yung circumference? Diba? So, basta, kung maano na po natin, yung mga guests po nila, ganun siya. Kaya naman, di ba, para rin siyang bamboo. Na yung palm tree na yon, sa sobrang tandaan niya, dun siya mas lalong nagbubunga. Kaya naman sa Christian, habang tumatagal tayo sa buhay po natin, dapat nagiging fruitful yung buhay po natin. Sabihin nyo nga po, fruitful. Ngayon, pag tinanong mo yung katabi mo, ikaw ba may bunga ka na? Yun kasi ang ano natin sa Christian eh. Hindi patagalan. Kundi ang kailangan natin sa Christian, paramihan ng bunga. Diba? Kasi someday hindi ka lang upo dyan, kundi someday magkakaroon ka din ng bunga. Ano po yung bunga na yun na sinasabi? Diba? Someday may ililid ka rin, someday may shasharan ka din ng gospel, someday may itutulungan ka din ng mga tao na mailalapit mo din para sa Panginoon. And next po, and sabi dyan, aging is inevitable. Or ibig sabihin, hindi natin mapipigilan. But it doesn't have to make us unfruitful and useless. Alam niyo po ba ang pinaka-nakakatakot sa isang Kristiyano na tumanda siya sa Kristiyano niyang paumuhay na wala siyang bunga? At alam po natin, yung puno dun sa Bible na walang bunga, anong ginawa ng Diyos? Pinutol ng Panginoong Diyos. At yun ang hindi natin hayaan na mangyari sa buhay po natin. The goal ng mga buhay po natin is magbunga po tayo. Hindi lang tayo basta nandito lang na for 20 years makikinig ka lang.
kundi for 20 years, every year nagbubunga po tayo na nagbubunga. Mamaya mas lalo pa nating maintindihan po na yan. Kaya habang tumatagal tayo sa Kristiyano nating paumuhay, dapat nagkakaroon din po tayo ng bunga. At yung bunga po na yun, maraming nakikipakinabang sa bawat isa po sa atin. And next po, sabi niyan, the secret to living a productive life is not found in a pill, a drink, or an exercise routine, but in heading what the Lord says. Kahit anong inumin mong pampabata, pampakinis ng muka, darating at darating ka pa din sa punto ng buhay mo na yung balat natin kukulubot yan. Walang gamot ang makapagsolusyon dyan. Harapin natin yon whether you like it or not. Pero ang magandang balita po dito para sa atin, harapin natin yung ganong estado ng buhay na tayo naman ay nagbubunga sa presensya ng Diyos. At yun po ang kalooban sa atin ng Panginoong Diyos. Na hindi lang tayo basta lang na tumanda tayo na walang nangyari. Ako, magti-10 years na po ako this coming July. Ang sabi, nagpapa-question ako sa Panginoon na, Lord, ano nang bunga ko? Kumbaga, ito na ba yung taon ko? Ito na ba yung panahon ko na ba yung year na to? Hindi natin alam. Pero ang kalooban sa atin ng Panginoong Diyos, maitanim tayo sa matabang lupa at magbunga po tayo. Amen? And next po, sabi, none of us know how long we live. Sino po ditong nakakaalam na alam niya kung kailan siya mabubuhay? Wala. Kahit si Gab, alam niya kung, di niya rin alam. Di niya alam, di ba? Di ba? Lahat ng tao, di ba? Di niya alam kung kailan. Walang makapagsabi dito. While we have breath, we should desire to be useful and fruitful for God. Yun ang goal po natin as a Christian, maging fruitful and maging useful. Alam niyo po ba na sa church, nakakalungkot ng isipin, maraming mga talento ang hindi nagagamit. Oh, hindi natin alam, si Aaron magaling pala sa ganito, pero hindi niya pinagamit sa Panginoong Diyos. Yang katabi mo, pwede pala yan maging great evangelist, pero hindi niya pinagamit sa Panginoon. Mapatawa-tawa lang yan, kunwari, pero meron pala yung malaking gagawin sa Panginoong Diyos. Diba, ang goal po natin na sa Christian ay maging useful. Papayag ba kayo na sa loob ng 15 years, 20 years, ay hindi ka man lang nagamit ng Diyos? Diba, nakakalungkot isipin po na yun. Kaya sa atin po, mahalaga at maintindihan po natin na hindi lang tayo basta every Sunday nagsisimba kasi kailangan para maging banal ako, tuwing Wednesday magke-prayer meeting ako kasi marami akong nagawang kasalanan. Hindi lang po ganun eh. Kundi kailangan maging useful po tayo, maging kagamit-gamit tayo sa harap ng Panginoong Diyos. Ang dami nating talento, pero ilan po doon ang nagamit na natin para sa Kanya. Amen po? Ngayon, ang question po dito, ano bang gifts ko? Doon tayo pupunta eh. Ano bang talento na meron talaga ako? Kasi kung hindi ko alam, paano ko gagawin yung bagay na yun? Ang una mong gagawin, ano po? Magtanong ka sa Panginoong Diyos. Kaya diba sa atin po, hindi po tayo pabata ng pabata dito. Patanda tayo ng patanda at nagbubunga na nagbubunga. Amen po? And sumunod po, sabi diyan, ito yan, the righteous man will flourish like the palm tree. To flourish signifies abundance of growth and fruit. Yung palm tree, the more na matagal nga siya, mas lalo siyang nagbubunga na nagbubunga. May mga kasabihan yung mga, narinig ko lang to nung camp natin. Pag yung puno daw, hindi mo sinishare, hindi daw nagbubunga. Yung mga naririnig akong mga ganun sa mga adults natin na dapat yung mga buko binibigay yan eh. Ako nakikisulsul, oo nga kuya, pahingi naman. Nakikigano na ako kasi parang sabi sila, dapat daw sinishare. Ewan ko kung totoo man yun o hindi. Pero sa atin po, sa Christian, kailangan may bunga ka. Meron ka. Anong bunga na sinasabi ko dito? Meron ka ng sinisharean na 10 years ka na, may na 1-to-1 ka ba? 15 years ka na, may na-care group ka ba? 16 years ka na, nakapag-share ba tayo sa family? Yun yung sinasabi kong bunga sa mga buhay po natin. Bali wala pong salita ng Diyos, magiging head knowledge lang po natin siya kung hindi naman natin ma-apply. Di ba? Kaya sa atin po, kahit anong galing mo dyan sa Bible na yan, hindi mo naman na-apply, wala din. Yun po yung sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya bawat isa po sa atin, maging useful po tayo, mag-flourish po tayo habang tumatagal tayo sa presensya ng Panginoong Diyos. Hindi usapin dito na ako kasi 1 year pa lang ako. Ako 10 years pa lang o 5 years. Hindi sa ganun yun eh. Ang usapin po dito is yung bunga na meron ka. At si Lord, darating ang araw na uhusgahan tayo ng Panginoong Diyos sa bagay po na yun. Next po, sabi niyan, He will grow like a cedar in Lebanon. Bakit kino-compare tayo ng Panginoong Diyos sa cedar in Lebanon? May idea ba kayo kung gaano katatag yung cedar in Lebanon? Yung cedar in Lebanon, sobrang tatag nung kahoy na yon. Nalala nyo si King Solomon, nung nag-build siya ng Solomon's Temple,
kung di ako nagkakamali, sa yung hari na yon, si King Hiram ng Tyre. Di ba, sabi niya doon na, nag-request siya, ang binigay niya doon is yung mga cedar and Lebanon. Kasi yung mga kahoy na yon, kumbaga sa atin ngayon, parang nara. Di ba, yung nara ngayon, mahal na klase ng kahoy yun kasi matatag, matibay yan. Ganon din yung cedar and Lebanon na inahalin tulad tayo doon na parang maging matatag, maging matibay tayo sa lahat ng hamon ng buhay. Di ba? Kaya dumaan man yung matinding pagsubok, tatayo at tatayo pa rin tayo. Di ba? Kaya kailay ko ng paboritong puno yung bamboo nga, di ba? Na for 5 years, ay for 1 to 2, 3 years, wala siyang sprout. Pero ang inuuna niya pala, ano po? Yung ugat. Kapag dating ng 5 years, bubulusok siya na sobrang taas. Kasi ang inuuna niya yung ugat mismo. And tayo, inalin tulad din tayo ng Panginoong Diyos sa Cedar Lebanon na maging matatag, maging wise, ay maging malakas din sa mga buhay din po natin. And sumunod po, planted in the house of the Lord, and they will flourish in the courts of our God. Spiritual abundance comes to those who stay close to the Lord. Sino po dito, taas ang kamay, ang gusto mo maging malalim ka? Taas mong kamay. Di ba? Sino po dito ang gustong makilala ang Panginoong Diyos? Ngayon, di ba? Gusto natin makilala ang Panginoong Diyos eh. Pero ito po yung sunod kong tanong sa bawat isa. Ilan po sa atin dito that every day and night nagbabasa po ng salita ng Diyos? Parang parang nagalit na kayo sa akin bigla. Nagtatanong lang. Sino po dito every Wednesday nandun siya? Sino po dito tuwing Sunday nandun siya? Di ba? Marami po sa atin ang hindi na nakapagtaas kasi minsan parang wala akong kasabay tumaas eh. Parang nahiya ako eh. Pero ang gusto natin, ang desire po natin maging malalim po, di ba? Gusto natin makilala ang Panginoong Diyos. Pero doon sa mga tanong po na yun yung mga basic po na question sa buhay natin na minsan hindi po natin nagagawa. I'm not saying na lahat ng yun nagawa ko na. Pero ako mismo, humihingi din ako ng tawad sa Panginoong Diyos na may mga oras at panahon na minsan nag-fail din ako sa mga bagay, din po na yun. Pero sa atin po, in order po na maging close and magkaroon po ng abundance sa mga buhay po natin, napakalaga po ng intimacy natin sa Panginoon. Di ba? Ngayon, isipin natin, ang hirap kasi nagtatrabaho na ako eh. Yes, I understand. Kasi may mga time na pag nag-work ka na, gusto mo na lang humiga, napapagod ka na, parang pagbabasa ka ng Bible, hindi mo maintindihan itong bagay na to. Pero naniniwala pa rin po ako, di ba, na walang imposible sa Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay makilala mo kung sino siya sa buhay po natin. Di ba? Ganun po ang gustong mangyari po sa buhay natin. Kaya di ba, yung sa Sunday School namin ngayon sa YA, parang na-challenge ako lagi kasi parang kakaiba yung turo kasi nila Pastor Hem, ni Pastora Mary. Then may mga, parang alam mo yun, yung nararamdaman kong nasa school talaga ako. Parang ganun yung feeling na may quiz na parang, parang, excited ulit ako. Parang nagkakaroon ulit ako ng challenge sa buhay ko na mag-aral ulit, mas lalong mag-seek sa salita ng Panginoong Diyos. Kasi parang feeling ko, sa akin lang naman yun, parang feeling ko, hindi ko alam yun, sayang naman. Parang ganun yung, may parang, salamat sa Panginoon kasi meron ulit eagerness sa buhay ko na mas lalong mag-aral po ng salita ng Diyos. Kasi last time naranasan ko yun, parang 1 year ako. Pero dumating sa punto na, alam mo yung nag-fail ka sa Panginoon. Pero during this time na nire-restore ka muli ng Panginoong Diyos, nagkakaroon ka ulit ng pagkaayos sa buhay po natin. Nang sa ganun, maging kagamit-gamit tayo sa Panginoon. And sumunod po, they will still yield fruit in old age. They shall be full of sap and very green to declare that the Lord is upright. Instead of being dry and little use, the righteous person can continue to produce fruit throughout his or her life. Naniniwala ba kayo doon na kahit tumanda ng isang Kristiyano ay magbubunga pa din siya? Kaya sa mga adults po natin, encouragement po to sa bawat isa na hindi porket na-reach na natin yung gantong edad ay hindi na tayo magbubunga. Tandaan po natin na nasa peak pa lang tayo ng age. Di ba? Wala pa tayo sa kalingkingan nila Moses, nila Jeremiah, lahat ng mga prophets. Ginamit sila ng Panginoong Diyos, hindi lang basta bata lang, kundi sa age mismo nila. Kaya di ba sa atin, habang tumatanda po tayo, huwag tayo papayag na maging spiritual dry. Kundi mag-flourish po yung buhay po natin. Magkaroon po ng abundance sa mga buhay po natin. At ang sikreto po na po yun, yung salita ng Panginoong Diyos. Kaya naman po ang topic po natin today, may kinex nga po ako. Sabi niyan, the key to make this passage a reality in our lives is found in 10 essential attitudes. Meron po ako ditong 10 practical tips sa bawat isa po, how to stay young and useful all your life. Ready na po ba tayo? And number 1 po, sabi po dyan, keep learning. Sabi nga po natin, learning.
learning. Sabihin, when we cease to learn, we stop growing because a lazy brain is an aging brain. Alam niyo po ba kung anong kaya nating in-store sa utak natin? May idea po ba kayo? Based sa mga scientists, ang may in-store po natin o merong storage dyan sa utak po natin is about 2.8 million gigabytes. So, ganun kalaki yung storage natin sa utak. Ibig sabihin, marami tayong pwedeng ilagay na files. Maraming mga knowledge na pwede nating i-acquire nang sa ganun matuto po tayo. Yan, di ba sa mga buhay po natin, papayag ka ba na wala kang alam? Last time, meron akong interview sa isang company. In-interview ako ng 2 attorney. So, nung papunta na ako doon, nag-pray ako, Lord, alam mo Lord, sa gantong bagay hindi ako magaling. Pag tanong English, ay babagsak ako dyan, Lord, panigurado yan. Sure yan. Pag English yung tanong, kasi inisip ko, attorney, malamang. Baka mahirapan na ako. Tapos 2 pa sila. No? So, nandun na ako nung interview na yon. Eto na. So, kamay na akong ganyan. Tapos, siyempre, parang inisip ko, mataas na mga tao, mga attorney, na nag-iisip. Tapos, kumusta ka? I'm fine. Okay naman po. Tapos yung kamay ko, nanghinig talaga ako kasi siyempre, sa abogado yon, siyempre magaling sa mga, alam mo naman pag mga attorney, minsan hindi marunong mag-Tagalog minsan. So nandun na ako, interview na ako nila, eto na. So, nahirapan akong Tagalog, in English kasi yung tanong. So nagulat po ako, so tuloy-tuloy yung tanong namin. Tapos yung tanong namin, alam mo yung may nililitigate? Nasaan ka nung araw? Yung parang ganon. Yung parang hinuhusgahan yung isang tao. Ganon siya magtanong. So syempre ako, sobrang tense ko na. Pero before na pumunta ako dun sa bagay na yun, nag-pray na ako sa Panginoon. Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom. Yun lang po talagang kaya ko. Bigyan niyo po ako ng wisdom. So, natapos yung interview namin with 2 attorney na yun. Now, parang almost 30 minutes din yun. Nagulat ako kasi inisip ko, bakit English yung sagot ko nun? Sabi ko, ang galing kasi, hindi ako magaling sa grammar. Mahina talaga ako sa ganyang bagay na yan. Pero ang galing nung na yon, yung conversation namin sa 2 attorney na yon, akala mo inaano ako. Nasagot ko lahat ng question niya. Kaya naman after nung interview na yon, alam niyo po nangyari? Ayan, na-hire po ako doon sa po na yon. And salamat sa Panginoon kasi hindi lang ako basta sinabi na, Lord, nagtiwala lang ako talaga sa inyo. Parang inamin ko talaga sa Panginoon kung ano yung kahinaan ko talaga. At gamit sa kahinaan ko na yon, yun yung ginamit din ng Panginoong Diyos para magkaroon din ng kalakasan. Kaya di ba sa atin po, sa buhay din po, mahalaga po na di tayo basta nag-acquire lang ng knowledge para ipagmayabang, ay ganito ka kasi wala kang alam. Hindi po ganun. Kundi sa atin po, inilagay ng Diyos yung isip po natin para masyado nating maintindihan at maunawaan po yung salita ng Diyos. Kaya sa bawat araw na hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, ang dami nating na-miss out. Ang dami nating hindi narutunan. Na everyday pala marutunan na natin yung dun sa araw po na yun. Sabi yan, we must continually learn skills our parents and grandparents never had to know. Ako, di ba yung mga parents po natin, di ba, aminado naman tayo na limitado talaga yung na-acquire nilang knowledge. Siyempre, noong time nila, wala pa namang internet, yung mga computer, so medyo hirap silang makapag-aral that time. Ngayon, di ba, kung makapag-aral sila that time, kailangan pa nila mag-library para lang makapagbasa, di ba? Sa atin, cellphone lang, pwede mo nang aralin. Sabi niyan, but the most important pursuit in life are learning the Word of God and memorizing Scripture. Kaya wag po natin sayangin yung 2.8 million gigabytes yan sa utak po natin. Punuin po natin yan ng salita ng Diyos. Kasi the more na ini-store po natin yung salita ng Diyos sa buhay po natin, nagiging mas lalong literate tayo pag kumakausap din tayo, kahit mga professional pa ang nakausap po natin. Again, hindi sa karaan natin, kundi sa kaparaanan ng Panginoong Diyos. And pangalawa po, sabi yan, keep loving. The first and foremost commandment is to love the Lord with all your heart, soul, and might. Alam niyo po, ang pinaka-importante sa church is yung love. Pag wala na yung love sa church, delikado ang church. Bakit po? Kasi pag wala na yung love sa church, ano namumuhay sa church? Bitterness, hatred, lahat ng negative na naisip mo, mapupunta yun sa'yo. Pero ang tanong po, di ba, nawala bang pag-ibig ng Diyos? The answer po, hindi po. Kundi ang nawala po yung pag-ibig natin sa Diyos. Alam mo kung bakit nahirapan tayo mag-lead ng light groups? Kasi baka hindi mo na mahal si Lord. Alam mo bakit nahirapan kang turuan yung tao na yan? Kasi baka hindi mo na mahal si Lord. Imposible po, sabihin niyo po sa akin na mahal ko si Lord, pero ayaw ko sa tao na to.
Imposible pong mangyari yun. Kasi the more na minamahal mong Panginoong Diyos, the more na nagkakaroon ka ng eagerness na i-share yung salita ng Diyos sa Kanya. Kasi mahal mo yung tao. Siyempre, mahal mo din ang Panginoong Diyos. Sabi diyan, God created us to love Him and others. And that's why maintaining a loving spirit promotes good health within us. Kaya diba sa atin po, yung mga, ako naniniwala ko, yung isang tao daw na hindi loving, talaga personally, parang yung health niya rin naapektuhan. Parang ayoko sa tao na yan. Naka-encounter na ba kayo ng tao ng ganyan na parang, kala mo yung langit at lupa, pinagsakluban siya ng gano'n. Parang hindi makangiti, hindi makausap, sobrang hirap kausapin kasi parang ang hirap. Kaya diba sa atin, pag the more na hindi tayo nagmamahal sa isang tao, the more na nahihirapan din tayo personally. Kaya yung katabi mo, mahal mo ba yan? Parang yung iba, tinanong pa ni Kuya. Parang sasabi nila, oo. Yeah, may pag-irap pa ng mata eh. No? So sa atin po, ang kalooban po sa atin ng Panginoong Diyos ay magmahalan po tayo. Nang sa ganun, marami tayong ma-accomplish as a church pag nagmamahalan po tayo. And sa number 3 po, sabi niya, keep laughing. Laughter affects every part of our body, including our nervous system, and set us free from discontentment and grumbling. Sino po dito ang masayahin? Ilan lang po dito, di ba? So, sa atin po, alam niyo po ba, wag natin kalilimutan na maging masaya pa rin po. Ako, kuya, nagiging masaya lang talaga ako pag puno yung wallet ko eh. Pag hindi yan puno, wala. Malungkot talaga yung buhay ko. Sobrang, kahit anong gawin mo sa akin, hindi ako sasaya pag yung wallet ko, walang blue yan, wala. Katapusan na talaga ng mundo. Naganon po ba tayo? Kaya sa atin po, ang gusto po sa atin ng Panginoong Diyos, maging masayahin po tayo. Payag ka ba na ikaw yung iniiwasan sa church kasi ayaw mo tumawa? Huwag tayo dyan. Galit yan sa mundo eh. Ayaw niyan tumawa eh. Di ba? Ang goal po natin basta maging masayahin po tayo sa lahat po ng ginagawa po natin. Pansinin mo to sa church. Kung sino yung taong masayahin, siya yung maraming kaibigan. Sino yung tao na hindi masayahin, siya yung lagi mag-isa. Di ba? Ngayon parang kung gusto mo maraming kaibigan, number 1, dapat masayahin ka. Huwag mo ipagkait yung napakaganda mong ngiti. Ngitian mo yung katabi mo. Di ba? Parang ayaw ngiti, di ba? Kaya sa atin po, mahalaga at maintindihan po natin na yung pagtawa ay napakalaga, napaka-essential niya po sa mga buhay po natin. Sabi diyan, Christians should be the happiest because we have the joy of the Lord within us and the greatest reasons to be grateful. Kung sino man yung number 1 na pinakamasayahin sa mundo, tayo yun. Kristiyano, bakit? Binigyan tayo ng Diyos ng joy. Bakit kaya maraming mga tao pag Sunday, Christian yun? Saan po dito yung CR? Yeah, maraming mga tao, parang hindi sila naniniwala na Christian to kasi bakit? Hindi makita sa kanila. Kaya sa atin po, parang wag natin ipagkait na tumawa minsan. Oo, marami tayong problema, pero wag natin kalimutan. But again, iba yung tumatawang mag-isa ha. Tumatawa na umaakit sa pader. Yan. Iba na yon. So, alam natin na hindi yun. So, sa atin po sa Christian, yun po yung goal natin. Na tayo po yung pinakamasayahin na tao sa buong mundo. Kaya pansin niyo po ba, sa workplace o sa school, dapat ikaw yung pinakamasayahin doon. Hindi ikaw yung ayaw lapitan kasi napaka-sungit mo, napaka-ganto yung parang pag nilapitan ka. Ako, may mga tao ko nakakaganon. Parang, dahil nga nagiging close ko rin sila, inaasar ko din sila. Uy, tumawa ka naman, baka kunin ka ni Lord. Uy, maging masaya ka naman. Minsan niloloko din, wala kang pera, no? Kasi bakit parang yun din yung kaparanan ko para maging masaya din yung tao po na yun. Kaya sa atin po, sa Christian, yung joy dapat nasa atin. Hindi dapat sadness yung naumuhay sa atin, kundi joy. Sabi niyo nga po, joy. Joy. And sa number 4 po, sabi niyan, keep living. To stay youthful and productive, we must leave yesterday's cares and problems behind us instead of dragging them with us into the next day. Alam niyo sa mga nagkatrabaho, problema, ewan ko lang sa mga working natin dito, pero problema namin to minsan. Yung problema sa hapon, madadala namin sa kinabukasan. Ewan ko sa mga working natin, hanggat hindi ko pa tapos to, kailangan ko matapos sa kinabukasan. May mga ganun kaming dilema sa mga buhay po natin. And sa mga nag-aaral din po natin, di ba? Yung project, hindi pa tapos kahapon, may bago na naman ngayon. Sa mga students po natin. Pero, ang gusto natin maging youthful sa mga buhay po natin, maging productive sa mga ginagawa natin, kailangan marutunan po natin na iwan yung mga cares.
Ang sinabi ni Lord sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala niyo sa Kanya ang lahat ng kabalisihan niyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Yung pala yung sinasabi ng Panginoong Diyos. Yes, marami tayong mga cares of this world, marami tayong mga iniisip, pero ang kalooban sa atin ng Panginoong Diyos ay iwan yon sa paanan niya mismo. Nang sa ganun, maging kagamit-gamit tayo sa kaharian ng Panginoong Diyos. Kaya di ba sa atin, marami kang problema, marami kang iniisip, huwag mong dalhin. Kasi the more na dinadala natin lahat ng problema na yon, 20 years old ka pa lang, mukha ka ng 45. Naisipin niyo, mabuti parang, tinanong mo siya, sabi niya, ilang taong ka na po? 25. Yung isa parang 35 na siya, kuya. Kasi bakit? Dinala na lahat ng problema. Tandaan niyo, kung hindi mo na kayang solusyonan, si Lord ang magsosolusyon. Lahat ng problema, yes, may solusyon, pero meron din kayang hindi nating solusyonan. At nandyan si Lord para solusyonan yun. Kung hindi mo na kaya, ibigay mo sa Panginoong Diyos. Huwag ka maging superhero. Si Superman, may kahinaan din. Lahat ng mga characters, may kahinaan din sila. Kaya sa atin po, di ba, the more na marami tayong alalahanin sa mga buhay po natin, the more na nahihirapan din tayo magpatuloy sa Panginoong Diyos. Ilan po sa atin dito na hindi nakakatin sa gawain kasi busy sa school, busy sa work, dami nilang kailangan tapusin, pero nalilimutan nila yung pinakamalaga sa lahat, ano po, is wag hayaan natin yung paghatin po natin sa lahat ng gawain para sa Panginoon. Kaya di ba sa atin, ano yung mga bagay na gusto mong iwan na? Yung katabi mo? Ano yung mga bagay na gusto mo nang alisin sa buhay po natin, di ba? Ang Diyos nandyan siya para ibigay. Si Lord hindi siya directly na, kukunin ko yan. Kukunin ko yan. Si Lord gentle siya. Ayaan ka niya na ibigay mo yon sa Kanya. Sobrang bigat na ba na yan? Naghihintay si Lord na ibigay mo yan sa Kanya. Nang sa ganun, gumaan ulit yung pakiramdam po natin. Kaya yun yung sekreto para maging stay, na maging bata po tayo. Huwag natin hayaan na lahat ng problema sa mundo ay kunin na po natin. Hindi natin kaya ang lahat ng yan. Pero si Lord kaya niya po ang bagay na yan. And sa number 5 po, sabi diyan, hanging on the past hurts, disappointments, and discouragements negatively affects our bodies, minds, and emotions. And if we're anxious about the future, we must also leave these concerns with Jesus and trust Him to handle them. Alam niyo po yung mga past hurts, disappointments, discouragements, hindi sila basta-basta agad nawawala talaga. Totoo po yun, yung bagay na yun. Pero the more na dadalhin mo yan, hindi mo binibigay sa Panginoong Diyos, alam niyo po, nagbubunga yan. Tandaan niyo po na ang masamang puno ay hindi magbubunga ng mabuting bunga. Pag nandyan pa rin yung disappointments, hindi ka lalago, hindi ka magbubunga ng maayos. Pag nandyan pa rin yung past hurts, hindi ka makapagpatawad sa lahat ng ginawa po sa atin, asahan niyo po, for 10 years or 15 years, hindi po tayo lalago. At hindi rin tayo magbubunga ng mabuting bunga. Kaya ang kalooban po sa atin ng Panginoong Diyos ay iwan po yung bagay niya. Ngayon, pwede niyo sabihin sa akin, hindi mo kasi alam kung ano yung ginawa ng tao na yun. Sobrang hirap nun para sa akin. Di ba maraming mga tao ngayon, pag tinanong mo, ayoko na maging Christian, ayoko na maggawin tong bagay na to kasi dahil sa tao na yan, dahil sa ginawa niya sa akin. Sobrang hirap ng magpatawad sa kanya. Ako like ko iniisip pag may mga ganon, ang number 1 na iniisip ko agad is yung langit. Sa langit, walang unforgiveness doon. Wala kayong nabasa sa Bible na, at si Juan, dahil sa unforgiveness niya, nakapasok siya sa langit. Wala kayong mababasa sa Bible na ganon. Kundi anong kailangan po? Forgiveness. Kaya diba sa langit, meron doon mga pinatawad ng Diyos. Meron doon mga nagpatawad. Kaya diba sa atin po, lahat po na yun, kung iniisip pa rin po natin sa mga buhay po natin, mas lalo lang tayo mahihirapan na lumapit. Kung ngayon, kung nahihirapan tayong alisin yan sa mga buhay po natin, i-ask natin si Lord. At hayaan niya po tayong i-deliver sa bagay po na yun. And sa number 5 po, sabi niyan, keep longing. Instead of looking at all the things we can't do, we should concentrate on what we can accomplish and look forward to what awaits us in the future. Kagaya nga na testimony ko kanina, boss, sa interview kanina, inisip ko agad na, inisipin ko pa hindi ko naman kayang gawin. Pagkatiwala ko na lang sa Panginoon. Ayun, nagkaroon ng magandang resulta. And sa atin po, di ba, sa kakaisip natin ng mga bagay na gusto natin ng ganito, hindi naman natin kaya, kakaisip natin ng future, na naisip na natin itong bagay na to na alam naman natin hindi natin kayang gawin, pinagpipilitan pa rin po natin. Lalo din po tayong nahirapan. As a children of God, we are indwelt by the Holy Spirit who empowers us to do whatever He desires. Naniniwala ba kayo na pag napuspos tayo na ba na Espiritu, yung akala mong hindi mo kaya ay magagawa mo?
Ako, naniniwala po ako doon. Kasi kung hindi ako napuspos ng mga ilang years sa paglilingkod ko, hindi ako tatayo dito. Sa maniwala kay sa atin. Alam ng mga pastor yan, alam ng mga leaders yan, alam ng mga tumatayo dito kung gaano kahirap sa lugar na to. Yung at the back ng Alfred, gumaganon-ganon na kami. Kasi, isipin mo agad, tama ba yung masasabi ko? Tama ba yung in terms na magagamit ko dito? Hindi siya madali, actually. Pero dahil sa tulong ng Banal na Espiritu, nagagawa namin yung bagay na yun. At kaya mo rin gawin yun. Sa tulong ng Banal na Espiritu. Sa mga gumaganap, sa mga bago po dito, anong pakiramdam pag first time niyo po? Di ba, parang, baka pa ako ngayon. Baka pumiyok ako mamaya. Di ba? Yung mic, ganun ka na, di ba? Kaya di ba sa atin po, malagat maintindihan po natin yung power ng Banal na Espiritu. At magaganap lang po yung sa buhay po natin kung tayo mismo ay talagang on fire sa mga paglilingkod po natin. Sa mga devotions na meron po tayo. Sabi yan, as children of God, we are indwelt by the Holy Spirit who empowers us to do whatever He desires. Ngayon nakaupo ka pa lang, baka next year nandito ka na din. Ngayon nakaupo ka pa lang, baka nandun ka na sa kids next year. Ngayon nakaupo ka lang, baka next year ipadala ka sa Afghanistan, mag-share ka doon, di ba? Sa Lebanon, di ba? Ipadala ka doon. Di mo alam. Iba ang kaparaanan ng Banal na Espiritu pag ginamit ka nun. Iba ang kaparaanan niya. Sa maniwalat, sa hindi ka. Yung akala mong hindi mo kaya, ay kaya mo pala sa tulong. And sa number 6, sabi diyan, and keep looking ahead. Looking forward to what God would have us to do and pursuing activities we enjoy energizes us to continue being useful and productive. Alam niyo po sa Kristiyano, napakalaga din po ng pagkaplano. Kasi pag isang Kristiyano wala siyang plano, tatama rin siya maglingkod. Why? Kasi nga wala kang plano eh. Paano ka gaganahan maglingkod? Di ba? Kailangan meron kang timeline na ginagawa. Yes, iba yung kaparaanan ng Panginoong Diyos, iba yung kagustuhan niya, pero ang kalooban po sa atin ng Panginoong Diyos ay magplano din po tayo kung ano ba yung gagawin natin para sa Kanya. Kung baka calendar, Monday, magka-campus, o Tuesday, whatever, kung ano man gusto mo, Wednesday, atin sa gawain, Thursday, ganito yung gagawin ko. Kailangan, meron tayong proper na pagkaplano po. Kasi ganun, mayroon tayong ma-energize ulit tayo na gawin yung kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya ang isang Kristiyano na walang plano, asahan mo na, walang kagana-gana yan sa paglilingkod niya. Ang isang Kristiyano na walang plano sa lahat ng mga ginagawa niya, asahan mo, tatama rin yan sa paglilingkod niya. Kasi the more na marami kang plano para sa Panginoong Diyos, wala kang reason para tamarin sa lahat ng yan. Kaya diba, sa atin po, sa Christian, maintindihan po natin yung pagkaplano po. Yes, hindi natin hawak yung future, pero napakalaga na habang naglilingkod tayo sa Panginoong Diyos, yung plano natin para sa Kanya ay nandun. Okay, next year, ganito gagawin ko. Okay, next month, ganito yung gagawin ko. Nang sa ganun, maging maayos po yung mga paglilingkod po natin. And sa number 7, mabilis lang po yung natin, keep looking your best. Alam niyo po sa Kristiyano, bakit hindi tayo nag-i-enjoy maglingkod sa Panginoon? Kasi lahat ng ginagawa natin minsan, kala natin mandatory, burden, di natin gustong gawin. Kailangan alamin mo kung saan ka ba best, saan ka magaling. Saan ka talaga inilagay ng Panginoong Diyos para doon. Kung magaling ka magturo, mag-share ka. Kung magaling ka tumugtog ng instrument, gamitin mo para sa Panginoong Diyos. Para hindi tayo ma-burden sa lahat ng. Kaya maraming nakakalungkot ng isipin, maraming mga Kristiyano ngayon ang sumusuko na bakit? Kasi wala silang plano para sa Panginoon. Ginagawa nila yung, alam naman talaga nila, hindi talaga nila dapat gawin. Kaya diba, nakakalungkot, isipin. Kaya diba sa atin po, habang tumatagal po tayo sa paglilingkod natin para sa Panginoong Diyos, kailangan marami tayong gawin para sa Panginoon. Kaya, alam niyo po, ang nakakalungkot na realidad, na pag umabot tayo sa buhay, kunwari, tatandaan na tayo, doon pala natin maiisip na maglingkod. Na parang, kunwari, sa mga adults, kung tatanungin nyo sila, ang lagi nilang sasabihin sa inyo, sana nakilala ko si Lord sa edad mong yan. Hindi, kasi bakit? Ngayon pala, siyempre, di man natin pwedeng sabihin na, kasi ikaw, ganyan ginawa mo eh. Hindi. Yun yung, doon nila sa edad na yun, nakilala ang Panginoong Diyos eh. Pero napaka-bless po natin, kung ikaw ay nasa bata ngayon, nakilala mo ang Panginoong Diyos, marami kang opportunity na pwedeng magawa para sa Panginoon. Kaya keep looking your best. Ako naniniwala ako, yung katabi mo maraming kayang gawin yan para sa Panginoon. Nalilimitahan lang siya dahil sa kaaway, nalilimitahan lang siya dahil sa iniisip niya, nalilimitahan lang siya dahil mas lalo niyang iniisip yung mga negative sa mga buhay niya. Kaya sa atin po, sa Christian, maintindihan po natin na
yung gifts na binigay sa atin ng Panginoong Diyos, huwag pong masayang. Kung magaling ka kumanta, kumanta ka. Kung di ka magaling kumanta, mag-pray ka. Okay, parang mag-pray na lang. Diba? So, kung di, marami tayo. Huwag natin yung pipilit na, ako maglilingkod lang ako, kuya, pag song lead talaga. Pag hindi song lead, di na ako maglilingkod. Hindi ganun. Huwag mo pangunahan ng Diyos. Iba ang binigay niyang talento sa'yo. Ako, kung na-discourage na lang ako, sabi ko, si pastor, katabi ko na nga siya lagi, tapos di man lang ako malagay sa song lead eh. Parang, siguro kung ganun yung, parang ang hirap maglingkod. Si Ate Mer, parang katabi ko naman siya tuwing Sunday, di niya ako ma-assign dyan sa paglilid. Nakakatono naman ako mga ganun, di ba? So, ako, naniniwala ko na, alam ko kung ano yung kaya kong gawin, at alam ko yung hindi ko kayang gawin. At yun yung maintindihan po natin. Huwag natin ipagpilitan yung hindi para sa atin. Diba, parang, gusto ko talaga maging piano kasi gusto ko pumalit kay Kiyomico eh. Pag tinanong ka sa chords, sablay-sablay, di ba? So, hindi ganun. Kailangan aminin mo na ito yung strength mo, ito yung weakness na meron ka. Ang malaga po doon, kung anong talento na meron ka, ay ginagamit mo sa Panginoong Diyos. Kaya isipin po natin, ilan tayo dito? Lahat ginamit natin yung abilidad na yun para sa Panginoon. Malaking ma-accomplish. Tayo, nagkipray tayo na, Lord, ilagay niyo po kami sa malaking building. Pero si Lord, kung isipin mo nga din, ready na ba ang church para sa building na yun? Ready na ba tayo sa ikakalawak? Ready na ba ang mga church people para sa malaking lugar na yun? Ready na ba nilang gamitin yung lugar na yun? Si Lord, sobrang talino niya. Kaya isip, kung nandito tayo sa lugar na to, baka may tinuturo pa sa atin ng Panginoong Diyos. Yes, gusto natin lumipat sa malaking lugar, may parking lot, may mga rooms tayo for Sunday school departments. Gusto natin yun. Pero ang question dito, ay laging tatanong sa atin ng Panginoon, ready na ba yung mga anak ko sa lugar na yun? Kaya isipin nyo, mabuti. Yung mga Israelites, di ba, bago sila nakapasok sa Promised Land, gano'ng katagal? Sa mga Sunday schooler? 40 years. Ilan lang dapat? 40 days. Di ba? Ganun lang dapat. Pero dahil nga hindi pa sila ready, alam nilang ginagawang kalokohan pa, umabot ng 40 years. Kaya sa atin po, si Lord, sinishape niya po tayo nung sa ganun, maging karapat-dapat tayo para sa plano niya sa buhay natin. Amen? And sa number 8 po, sa keep laboring. In the Christian life, there's no retirement. Sabi niyo nga po, there's no retirement. Because we can still bear spiritual fruit and make a difference in people's lives until the day we die. Sa Christian po, walang pag-iretiro. Diba? Sa mga nagkatrabaho, pag umabot ka na ng mga 65, retirement na yan. Yung mga businessman, ang retirement nila around 35 years old and above. Based sa survey. Pero sa Kristiyano, wala tayong retirement. Ako hanggang 35, hindi na ako maglilingkod. Walang ganun. Habang tumatanda po tayo, naglilingkod tayo ng naglilingkod para sa Panginoon. Diba? Nakilala nyo ngayon sila, matatanda na, diba? Na ginagamit pa rin ng Panginoong Diyos. Hanggat nakakapagsalita tayo, hanggat kaya natin maglingkod po tayo sa Panginoong Diyos. Yung pagkatrabaho po natin sa Panginoong Diyos, ang napakaganda nating ginawa sa buong buhay po natin. Kaya kung ikaw hanggat may ngipin, walang ngipin, nakakakita, nakakadinig ka pa ngayon, maglingkod po tayo sa Panginoong Diyos. Keep laboring. Yun po yung utos sa atin ng Panginoong Diyos. Hindi lang basta nakilala natin nakilala natin si Lord, kundi ipinag-uutos din po natin yung pagkatrabaho po natin. Alam po natin na pagkatrabaho po natin sa Panginoon, ay hindi lang yun mawawala lang. Lahat po nang yun may reward sa Panginoon. Hindi dahil tayo nagkatrabaho para sa reward, kundi nag-work tayo dahil alam nating mahal natin ang Panginoong Diyos. Kaya diba sa dulo po ng buhay po natin, pwede pa rin po tayong magbunga. Sa mga 25 years old lang ba ang pagka-campus? Hindi. Kaya rin ng mga adults yun. Yung mga pag-one-to-one, sa mga kids lang ba? Sa mga youth lang ba? Hindi. Kaya din ng mga adults yun. Ang pag-one-to-one ba may age? Wala. Kasi nga walang retirement sa paglilingkod po natin sa Panginoong Diyos. Kaya di ba, alam niyo po, marami tayong narutunan sa salita ng Diyos, pero ilan po doon ang nagagawa natin. Yun po yung dapat ipag-pray natin sa Panginoong Diyos. Kaya sa atin, as a Christian, hindi lang tayo basta uupo lang dito sa lugar na yun. Kaya maintindihan nyo rin sila, Pastor, bakit ganito sila mangaral, bakit ganito sila mag-share. Kasi tinuturo din po sa atin na yung pag-work talaga para sa kingdom ng Panginoong Diyos. So alam na mga working yan, pag nag-work sila, di sila tumatanggap pag may weekends kasi alam nila yung duties nila para sa Panginoon. Alam nila itong bagay nila.
Ang si Lord, kaya niyang i-provide ang lahat ng pangangailangan mo kung magtatrabaho ka sa Kanya. Sa company na meron kang hirap ng increase, pero kay Lord, kahit everyday kaya kanyang i-increase. I-increase sa knowledge na meron ka, i-increase ng income na meron ka, kaya ni Lord ang lahat ng yan kung tapat tayo naglilingkod sa Kanya. Amen po? And second to the last po, sa number 9, and sabi diyan, keep leaning on the Lord. There's no need to fret. When we lean on the Lord in prayer, we can trust Him with all your concerns, knowing that He is always present and faithful. Sabi ni Hudson Taylor, the head of the China Inland Mission, once said, bear not a single care thyself, one is too much for thee. Thy work is mine, and mine alone. Thy work is rest in me. Huwag niyo dalhin lahat ng one is too much sa mga buhay po natin. Kaya diba sa atin po, ang pagtitiwala po natin sa Panginoong Diyos ay pinaka the best na ginawa mo everyday. Kagaya nga po ng nakwento kanina, nagtiwala lang talaga ako sa Panginoon, Lord, alam ko kung ano yung kaya kong gawin sa hindi. Nagtitiwala lang po ko sa inyo. At yun, pinakita ng Panginoong Diyos, ang lahat na nagtitiwala sa Kanya ay kailanman ay hindi napapahiya. Marami ako mga testimony sa Panginoon na, Lord, salamat sa ganito kasi nagtiwala po ko sa inyo, talagang di niyo po ako pinabayaan. Marami kang bills ngayon, pagkatiwala mo sa Panginoong Diyos, dumating yung April, May, Lord, doble yung bills namin, ipagkatiwala mo sa Panginoong Diyos. Isipin niyo, paano yan? Baka maputulan kami ng kuryente. Huwag kang mag-alala, si Lord ang magiging liwanag ng bahay niyo. Ano pong ibig sabihin? Nasa mga buhay natin na sobrang dilim, kulang lang pala tayo sa presensya ng Panginoong Diyos. Pinagkulang ba tayo ni Lord? Hindi. Kahit umabot yung bills mo ganito, nagtiwala ka lang, na-provide ang lahat ng yan. Kaya sa Christian, keep leaning on the Lord. Isa sa pinakasikreto kung paano tayo magiging useful sa kaharian ng Panginoong Diyos. Kasi the more na hindi tayo nagtitiwala sa Panginoong Diyos, pinaparating mo sa Diyos na mas mataas ka kaysa sa Kanya. Kasi nga, di ba, bakit ka nagtitiwala? Kung di ka na nagtitiwala sa Panginoong Diyos, ay baka ikaw na ang Diyos. Di ba? Kaya sa atin po, ganun po kalaga na magtiwala po tayo sa Panginoong Diyos. And lastly po, sa number 10, keep listening. The most important thing we can do is listen to the Lord. Alam niyo po, kung itong number 10 na to ang hindi po natin magagawa, yung 1 to 9, sablay po tayo doon. Ganun po kalaga yung pakikinig po natin sa Panginoong Diyos. As we open the Scripture and pray for guidance and wisdom, He'll answer us, but if we don't listen to Him, we'll be spiritually crippled throughout our lives and unable to discern His will. Pag binasa niyo po yung Genesis to Revelation, ang lahat ng mga hindi nakinig sa Diyos, anong nangyari? Napahamak. Wala kang mabasa doon sa salita ng Diyos, sa Bible, na sinabi doon na, at si Noah, dahil hindi siya nakinig sa Panginoong Diyos, lalong naging maganda ang buhay niya. May nabasa ba kayong ganon? At si Jeremiah, sa sobrang pagiging makulit niya, sa sobrang hindi niya pagsunod sa Panginoon, naging mabuti yung buhay niya. Wala kayong nangyari yun. Kaya isang Kristiyano, pag hindi siya nakikinig, may hindi magandang mangyayari sa kanyang buhay. Kaya di ba sa atin po, bakit nakakalimutan natin maglingkod sa Panginoong Diyos? Baka hindi na tayo nakikinig. Bakit parang tinatamad na tayo maglingkod sa Panginoong Diyos? Baka hindi na tayo nakikinig sa Kanya. Kasi the more na nakikinig ka sa sinasabi ng Panginoong Diyos, the more nakikinig ka through His Scripture, nagiging maayos ulit yung paglilingkod na ginagawa po natin. Kaya di ba sa atin po, ganun kalaga yung pakikinig po natin. Pakikinig sa salita ng Diyos, pakikinig sa kung anong sinasabi niya, hindi man audibly na marinig natin siya, pero yung Scripture ay nangungusap sa atin personally. Ganun po kalaga ng pakikinig po natin sa Panginoong Diyos. Hindi lang basta dito sa lugar na ito, na mupo ka dyan, nakinig ka lang. Hindi. Meron po tayong gagawin para sa Panginoon. And for our conclusion po dyan, sabi po dyan, which ones do you need to implement into your life? Out of 10 doon, ano yung gusto mong i-implement sa buhay po natin nang sa ganun, maging kagamit-gamit tayo sa Panginoon? What spiritual fruit would you like the Lord to produce in during your later years? Kung meron ka na lang ngayong buhay, kung meron ka na lang, let's say ito na yung araw mo, ano yung magiging bunga mo? Ngayon, ang question dito kasi hindi lang patagalan eh. Hindi usapin dito na, okay, 10 years na ako, retirement ko na to. Kumbaga, pinagkakatiwala ko na sa youth, yung evangelism, sa kanila na lang lahat ng yan. Pero hindi po eh. The more na tumatagal tayo, the more na mas lalo tayo nagiging pakinabang sa kaharian ng Panginoong Diyos. Ang lagi pa rin titingnan sa atin ng Diyos is yung bunga mo na meron ka. It's not about kung 15 years ka,
Ang question dito, kung may bunga ka ba spiritual. Kaya diba, ang goal sa atin na sa Christian, na habang tumatanda tayo sa Panginoong Diyos, mas lalo tayo nagiging mag-energize ulit na maglingkod, gawin yung kalooban ng Panginoong Diyos. Hindi lang tayo basta upo, uuwi ng Sunday, uuwi ng luncheon, kundi meron tayong gagawin para sa Panginoon. Kaya alam nyo, minsan, bakit hindi natin ma-receive yung blessing na para sa atin? Baka may pinapagawa sa iyo ang Diyos para makuha mo yun. Bakit hindi ko naranasan tong gantong bagay na to? Baka may pinapagawa sa iyo ang Diyos. Hindi natin alam. Iba ang kaparaanan ng Diyos sa kaparaanan sa iyo at sa akin. Di ba, ang goal po sa atin ng Panginoong Diyos, hindi lang basta makikinig lang tayo throughout ng buhay po natin. Ang goal is sabay-sabay tayo maglilingkod, sabay-sabay tayo magbubunga dito, at yung bunga na yon marami pong makikinabang. Kaya diba, ang question ko nga kanina, nag-pray tayo, yes, makalipat sa building na ganito, pero ang question pa rin sa atin po, di ba, ready ba yung church people sa lugar na yun? Pag nandun tayo sa malaking lugar, ready ba tayo mag-cater ng discipleship? Ready ba tayo mag-cater ng Bible studies again? Ready ba tayo mag-conduct ng mga seminars para mas marami pang maligtas? Doon sa mga bagay na yun. Lahat po ng iniingi natin sa Panginoong Diyos ay may malaking requirement na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Yes, gusto natin magkaroon tayo ng church building, may maayos na lugar, may maayos na ganito. Pero babalik pa rin sa atin ng Panginoon eh. Ready ka ba sa bagay na to? At mangyari na po ang lahat ng yun kung talagang willing and available po tayo para sa kariyan ng Panginoong Diyos. Actually, 10 lang yung nailagay dyan, pero mas marami pa po eh. How to stay young and useful all your life. Kaya sa atin po, huwag tayong pumayag na tumanda lang tayo na hindi kayo naging kagamit-gamit. Huwag kang pumayag na para ka lang kahoy na hindi na nagagamit, itatapo na lang. Susunugin na lang kasi hindi nagiging productive. Kundi ikaw dapat yung puno na every year may bunga. Diba? Kung magtatanim kayo, diba, gusto nyo lagi yung puno na may bunga. Kaya diba sa atin, every year dapat nag-flourish yung buhay natin, nagbubunga tayo na nagbubunga, at maraming nakikinabang.